Yon, good day mga ka-farmer. So meron tayong bagong nanganak ngayon na kambing. So ito yung papakita ko sa inyo. Ang maganda dito is tsamba namin yung kulay na to. So napakalaki niya. So dahil yung nanay niya is malaki din. So kung parang ano siya kumbaga parang hindi nanganak. So sa laki kasi. So yung anak niya nag-iisa kaya lalong mas lumaki siya. Kumbaga pag nakita ninyo is kaanak lang nung kambing, parang isang buwan na siya kang ang size niya. So tara at ating tingnan. So bago yan mga ka-farmer, tayo muna mag-harvest. Check muna natin kung may itlog na. So ito yung aming nga palang chicken coop. So yan, mapansin nyo. Yan. So parang iitlog siya ulit. Yung isang inahin namin now. So yan, check natin kung may itlog na. Ito nga pala yung aming ginawang chicken coop. So para madali kami makapag-harvest ng itlog. Ayun. So yan, pakita ko sa inyo. Wait lang. So yan mga ka-farmer, daming itlog. So ganito lang kadali pa mga ka-farmer ang pag-harvest ngayon namin ng itlog. Yan. So the good thing, malinis, madaling harvestin. So hindi maiwasan minsan may madumi. So isa kasi nakakagabok to. Yan, mapapansin nyo. So yun, may itlog ng pabo. So yan, yan, tulungan ako ng uncle ko na harvestin yung itlog. Yan. Oh, dami. Kanya kasi pag mga itlog ang Black Astrolorp. Yan. So ito, lagay na natin itong sa pabo. Ito yung aming broad breasted. Yan. Yan, dito natin lagay. Yung pabo namin kasi laki nun So may consider siyang giant turkey. So fast grower siya So itong Black Astrolorp natin talagang yan binibigyan tayo ng biyaya. Yan. So mamaya mangolekta kami ng itlog pa. So ito pala yung isang side, doon sa kabila meron pa. So mamaya na siguro natin na-harvestin yun. Doon muna tayo sa ating pakay. Yan. Punta tayo doon sa nanganak nating kambing. Tara, let's go. Yan mga farmer. Nanganak na yung isa naming kambing. Napakalaki niya. So yung inahin naman niya kasi is wala naman duda, napakalaki din naman kasi ng inahin din niya. Same time yung kumasta sa kanya, yung sumampa yung tatay nung naging anak niya is malaki din ayan, pakita ko sa inyo. Ayan, ganyan sa kalaki. Yan. Yan, si mga farmer. So ang anak niya is isa lamang, pero grabe laki niya. So mapansin niyo yung nanay niya, tingnan niyo, parang hindi nanganak diba? Kasi malaki yung inahin na to. So yung mga purebred kasi namin dito is halos mga nasa F10 na, kaya matataas na yung lahi niya. And then yun nga, kaya yung mga sizes nila is malalaki na talaga. So gaya nito, yan ang aming napalabas yan. So actually ito ay F11 na itong lumabas na to. So siya ay barako. Yan, barakitok. Yan. Yan mga farmer laki ng ulo niya. Tsaka yung paa niya lalaki. So yan mga farmer ang nanay nyo.
Parang hindi nanganak oh. Laki oh. So to no, makita nyo mga ka-farmer oh. Grabe. Laki niya oh. So dappled yung ano niya, ang tatay niya, kaya dappled din yung lumabas. Yan. So yan oh. Makita nyo oh. Grabe laki oh. Parang alam niyo, parang isang buwan na siya agad. Pero kapapanganak lang nito. Ganyan na agad siya kalaki oh. Laki pa naman ng nanay oh, tingnan nyo. So kapag palabas kami ng red dappled back, yan. Red dappled backling. Kasi hindi pa na. So yan oh. Bababa na natin. Okay. Ayan mga ka-farmer. Grabe. Tingnan nyo naman ang katawan ng ina. Oh. So quality. Tingnan nyo oh. Kaya pala sabi namin oh, ang laki ng tiyan niya. No? Kaya pala sobrang laki ng tiyan niya. Ang laki din kanya ng ano, ng kanyang anak. Salamat. Thank you. Thank you. So, yan nga pala si Marsha. Yan. So, ito soon mga ka-farmer, no. Naway magamit natin ito, no, pang stud sa ating mga upgraded na mga kambing. So, magandang pagkunan ng genes ito dahil ito ay dappled color. So, sa mga nagnanais na magkaroon ng dappled na kulay, huwag lang kayo susuko, no. Tamang combination lang din at ganun din, no, patient lang din, no. So makakamit nyo rin yan. So ito ang mahalaga naman dito sa amin is yung sizes. Color is added na lang yon. So yan mga ka-farmer, yung aming mga ibang kambing, pinapastol lang namin dito at pagka sila ay nauuhaw, no, bumabalik lang dito sa aming ginawang bahay, no, ng aming kambing. So may rotation lang sila dito sa mga bakanteng lote. Ayan, umiikot lang sila sa paligid namin. At meron akong bantay dito sa aming farm, no, yung aking pinagkakatiwalaan. At ganoon din yung mga alaga naming manok at pabo. So yung mga ilan naming alagang mga bibe at ganoon din syempre yung mga kambing is binabantayan lang ng aming katiwala namin na mabantayan at mabigyan ng tamang pagkain. Ganun din syempre sa mga kanilang pag nauuhaw, no, dapat palagi mayroong available na tubig. So yung mga pabo namin dito, yan, mini-maintain din namin na wag silang overweight. So yun lang mga ka-farmer. Ito nga pala ang Righteous Backyard.